May buntag sa tanan. Alang sa atong pagsugod, ginahangyo na ko matag usa sa pagtindog o magbasa ta diri sa basahon nato sa Salmo. Salmo 75, 1 to 3. Ang kani nga basahon, nagpasalamat diha sa Ginoo mga Israelita o sa iyahang paghigugma, sa tinud-anay nga paghigugma. Bisan man sa atoa ang Ginoo gyud, ang iyang paghigugma sa atoa tinuod gyud o kana wa gyud siya nagkulang o nagstorya po diari. Ang Ginoo lang yun adunay otoridad sa tanan ug ang Ginoo naghatag sa sakto nga panahon kung kanusa niya ialaw ang mga butang, kanusa niya ialaw ang mahitabo diari sa kalibutan. O basahon nato Salmo 75, 1 to 3 nagingon, nagpasalamat kami kanimo o Dios, nagpasalamat kami kanimo, isimba namo ang imong ngalan ug gisangyon ang imong kahibulungang butang nga imong gibuhat. Nag-ingon ang Dios, nagtakda ako panahon sa paghukom ug maghukom ako inubanan sa kaangayan, bisan matay-og ang kalibutan ug makurog ang tanang nagpuyo niini. Ako ang maglig-on sa iyang sukaranan. Apo ta. Labing balaan ang mga Ginoo, salamat kayo sa karon nga kabugtagon. Salamat Ginoo sa grasya Ginoo, salamat Ginoo sa makasimba na pagdidiha kanimo Ginoo, makapaminaw sa imong pulong, makaawit diha kanimo, makaampo diha kanimo. Lord, among ginaampo ang Ginoo, ikaw Ginoo gyud panalangin sa matag usa gyud Ginoo nga ang maangko na mga grasya diha kanimo Ginoo mao ang pulong masabtan na mo Ginoo. Lord, ikaw padayon Ginoo magapanalangin sa matag usa nga madunay part of the Ginoo, ikaw magagiya man kanila o itugyan namo da kanimo ang tanan Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pagkagamahanan, salamat sa imong paghigugma, salamat Ginoo kay imong gialaw di tanan Ginoo. Salamat sa simbahan usab Ginoo. Kini ako ginaampo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Magbuntag ka natong tanan. God is good. All the time. Amen. So nakoy basahon. O mga katawhan, daygan ninyo ang atong Dios ug ipalanog ang inyong pagdaig kaniya. Iya kitang giampingan ug wala siya motugot nga mabukan kita. Salmo kapitulo 66 bersikulo 8 paingon sa 9. So kinsa man sa ato karon ang dili kalipayon nga nakamata-mata, nakakaon, nakapahulay ug labaw sa tanan nagkatapok na sa taong pagdaig sa atong buhi nga Dios. So atong awitan ng Dios uban ang pagpasalamat. Sa atong kalisod siya
Sa
Gimayng buntag kanatong tanan. So again, tuwang pagkasugdan itong panimba sa pag-ila ang Ginoo gyud ang tag-iya sa tanang butang. Ang Ginoo ang naghatag kanato sa kaluwasan, ang Ginoo ang naghatag kanato sa grasya ug kaluoy. So kana ato ang pakpakan ng Ginoo no sa iyang pamaayo ug alang sa pagsugod sa atong panimbahon karong adlaw, gamay nga pagpahinumdum kanato sa mga buluhaton usab sa simbahan. So una na kitay prayer meeting every Friday. So 6:30 PM onwards mahitabo ang ato ang panimbahon. So naa kitay kanang corporate prayer sa katawag niya no. Uban ana midweek service ang tawag kay every Wednesday sila nga simba tunga-tunga sa semana. But sa atua naata sa Friday nagabuhat sa atong prayer meeting. So ang ato ang magwawali ni atong niagi nga Biyernes mao si Brother Aldrin. So iyang giwali mao ang sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 mahitungod sa pag-auhag ni Apostoles Pablo sa simbahan sa Thessalonica nga mahimong mahisama kang Hesukristo to be imitators of Christ. Og ang gikuan gyud adto kay nahimo gyud lagi daw nga ang mga magtotoo sa Thessalonica nahimong nga na-imitate nila ang faith nga naa dito sa Judea sa mga magtotoo nga naa dito tungod kay na-persecute sila sama usab sa simbahan ng mga sa Judea. So ako ang gina-encourage ang matag usa kanato nga naa karon diri nga mag-attend sa ato ang prayer meeting every Friday. Aron na siya sa pag-ampo no sa simbahan, pag-ampo sa mga magtotoo, pag-ampo usab sa mga wala totoo sa Ginoo. So unta nga daghan ta nga mubuhat ana, unta nga daghan ta nga mag-ampo para sa katawhan nga naa diri sa syudad sa Balay-Balay sa probinsya sa Bukidnon. So ginahawag nako again ang matag usa kaninyo to attend our prayer meeting. Sa mga young people nato, ako gyud ginauhag sa inyoha nga mag-attend gyud sa atong prayer meeting kay kung gusto mo nga makatuon unsaon pag-ampo anhimo sa prayer meeting. Kung gusto mo nga mutabang pinaagi sa pag-ampo, abil mo sa ato ang prayer meeting. So unta nga sa matag-usa nga naa diari maka-attend ta sa ato ang prayer meeting no every Friday. O mag-invite po ta sa atong mga kaila, silingan, kauban sa trabaho, mga amigo, amiga, ato silang imbitahon sa ato ang prayer meeting diri sa simbahan. Ang sunod nga abluhaton sa Lord's Day nato, every Sunday natay Sunday school. Before ang service natay pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang Sunday school nata karon sa pagtulunan mahitungod sa pagkatao ni Jesus, the person of Jesus Christ. So grabe ka interesting nga topic no, na kita nga mga Kristohanon, kita nga nagasunod kang Jesus. It is very very important to us to know our Savior, nga mailhan gid nato si Jesus nga mas makabalo kita unsa siya. So nahitabo na kanina and usab human sa Sunday school nato naapod tay Sunday service no, worship service nga mahitabo after sa Sunday school. So I hope and pray nga kanang maka-imbitar kitag mga kaila nato sa panimbahon nato matag Domingo, mga silingan, mga amigo, kaliwat, banag, asawa, anak, ato ang dadon, ato agad nga imbitaron sa panimbahon nato matag Domingo. So karon na kitay puluhaton human sa atong panimbahon na atay family discipleship today, since today is the first Sunday of the month. So today is May 3
naanata sa bulan sa Mayo, unang Domingo sa Mayo, so nakitay ipahigayon na family discipleship. So kana, I hope and pray nga sa ato ang mga pamilya nga naadi-ari, banang asawa, mag-attend ta sa ato ang family discipleship. Kay interesting po kayo ang ato ang topic karon, mahitungod yun sa pamilya. So, kung kana, dili na to kalimtan usab nga kanang mangimbitar po ta og mga pamilya, mga asawa, bana nga naa diri sa syudad, sa balay-balay, silingan nato, amiga nato, mga amigo nato, kauban nato sa trabaho, nga ato ang naibalaan nga naay nga bana, asawa, ato silang imbitaron nga maka-appeal sila sa panipahon sa ato ang discipleship sa family. So, ang ato ang topic karon mahitungod yun sa purpose sa marriage. So, very, very interesting lagi kayo nga topic kay para mahibalaan nato ang katuyuan ug ang tumong sa kaminyoon. Og sunod, naapod kitay mga ang ato ang offering, ang ato ang weekly collections na sa likod. Naatay nagkadaya-iya nga mga offering dira sa likod. Naatay offering, weekly offering box. Naapod tay church building project box. Ug naapod tay health fund. So dili na siya health fund but health fund. Kay dili lamang gud siya mahitungod lang sa health, but health siya in a sense nga kung namatyan, na nagsakit, in accordance sa pud sa capacity gyud sa ato ang panudlanan. No, kay kana ato ang ihatag kanang assistance in basis pod sa ato ang panudlanan pila ang sulod. Dayon naapod tay mga envelope dito na kung gusto ninyo nga naay isulod ninyo ang envelope inyong offering naasad og naapod tay kanang maisulat po dito ug namoy gusto nga isulat sa ato ang envelope. So na dito sa likod, no, dili na siya ginabuhat nato nga diri sa tubangan or ginakuan sa mga likuranan but naa sa likod. So let us be responsible as a Christian in the Church of Christ to do our responsibility. Dayon naapod tay page, no, sa social media nato. Sa katong mga wala pa nakabalo, naatay Facebook page ang church Jamsi Malagbalay sa Facebook page nato. So kung wala pa mo naka-live sa mga tao, it is through social media. So naatay page sa Facebook ug naapod tay page sa YouTube. Ang page nato sa YouTube, ang katuyuan dito kay para ma-preserve ang mga services every Sunday na nato dito makita. Kay ang Facebook, after 30 days, mawala ang live. So matingala mo na cellphone kay para katuyuan na siya nga ang katong mga igsoon nato nga di makasimba, makatanaw sila sa Facebook sa tungod kay naglakaw, nagsakit, or naay klase, or naay trabaho, ingana nga mga rason. So makakita gyapon sila sa simba, pinaagi sa Facebook nato. So after 30 days, mawala na ang live. Ang dito nato na gina-transfer sa ato ang YouTube. Kay dito dili siya mawala. So nanay ingana natay mga social media pages nga ato ang masunod. So kato kabalo man gyud ko nga ang tanan nato diri naagi tay social media, naatay Facebook, naatay siguro na puti account sa YouTube. So kana hapiti lang ninyo, agiin ninyo, i-like ninyo, i-follow ninyo, i-subscribe ninyo para updated mo, para posted mo kanunay sa mga buluhaton o sa mga nahitabo sa simbahan po diri sa Balay-Balay. O ang atuang usab nga basahon karong adlaw sa atuang scripture reading
naa makita sa libro sa Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes, chapter 11, verses 1 to 4. No, naa sa 1 to 4. Ang ato ang basahon karong adlaw. Ang kining nga basahon naa sa kung basahon sa English, ingon diari Ecclesiastes chapter 11 verses 1 to 4. Cast your bread upon the waters. Verse 1. Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Give a portion to 7, or even to 8, for you know not what disaster may happen on earth. If the clouds are full of rain, they empty themselves on the earth. And if a tree falls to the south or to the north, in the place where the tree falls, there it will lie. He who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. Kung sa Bisaya, ato ang basahon, palihog ko, sa Bisaya, nag-ingon diari, ipamatigayon ang imong salapi ngadto sa gawas aron makaginansa ka. Sa verse 2, ipamatigayon kini sa daghang dapit kay dili mo man matagna ang dautan nga mahitabo kanimo dinhi niining kalibutana. Muulan kung baga na kaayo ang dagom, asa gani matumba ang kahoy, adto kini magpabilin. Paabuton mo gani ang hustong panahon, dili kagayod makapugas ug wala kay maani. So, again, ang libro sa Ecclesiastes kay ang pagpamalandong sa kinabuhi. Gisulat kini ni King Solomon, anak ni David, anak ni Haring David, nga gitagaan o kaalam sa Ginoo. Si Solomon ang pinakamaalamong tao nga ana sa kalibutan, ug importante kaayo nga mahibal-an nato gikan sa tao nga pinakamaalamon sa tibuok kalibutan unsa ang iyang una-una. Ug ang iyang una-una nag-ingon lagi kung unsa ka huyang ang kinabuhi, kung unsa ka unsa nga ang kinabuhi mawala ra karon. So iyang ang na-realize ni Solomon kining mga butanga, no, nga niana bitaw diari sa verse 1 nga cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. So niana diri nga nagpasabot kining cast your bread. It means to take a calculated and wise step forward in life, like a farmer who throws his seed on the wet or marshy ground and waits for it to grow. So dapat lagi sa ako pa lagi nga napamalandungan sa ako ang pagbasa sa Biblia nga sa kinabuhi nato diri sa yuta, importante kaayo nga andam ta, prepared ta. So kung ato sa panunog, we should be living a life of preparation. Dapat nga magkinabuhi ta o kinabuhi nga preparado, andam. Kay kabalo ta nga ang kinabuhi, wa ta kabalo kanus mawala o kanus anaa. So, since di man ta kabalo ana nga kamatuoran, dapat nga sa tanang panahon andam ta. No? Kay ang tinuod nga maalamon, gapangandam gid na siya. No? Mao bitaw tong kuano nga sama lagi daw sa usa ka mag-uuma nga mutanong sa iyang binhi diha sa yuta nga kanang basa, no? Ay
I mean, naamang gihapoy mag-uuma nga mutanong maskin ang yuta uga, pero kung gusto gyud ka nga naa kay abot sa imong pagpanguma, dito gyud ka mo tanong sa panahon nga ang yuta basa, no, wet. So kanang cast your bread, it means to take a calculated and wise step forward in life. Kung niana po diadto sa verse 2, give a portion to 7 or even to 8, for you know not what disaster may happen on earth. Nga ang pasabot sa paghatag sa portion is to be generous while there is plenty, and make friends while time remains, because one never knows when he might need them to return the favor. Put pasabot, hangtod ana kay imuha, hangtod nga daghan kag imuha paghatag sa uban. Kay sa panahon pud nga wa kay imuha, ihatag pud na nga pabor sa imuha nga tagaan pud ka. Ingana nga siya. Okay? Ana ba ko siya nga ibalo sa uban? Pay it forward. Kay para ang chain magpadayon. Subot pasabot, kung daghan tagatua, mangatag ta. Let us be generous. Kay pag-abot pud sa panahon nga wa kay atua, kita pud dayon ang tagaan. Kita pud ang tabangan. Sumutabang ta hangtod daata ikatabang, kay sa panahon pud nga kinahanglan nato tabang, tabangan pud ta. Ingana. No? So, kaya lang, allow me to pray. Labing kamahal, naay nagsakit, naay gipanglakaw, o Diyos, nagaampo mi, kapadayon kang mag-uban, gani kanamo, sa imong sibahan, sa imong katawhan, o nagaampo kami Ginoo nga sa tulong nga among nabasa karon sa Ecclesiastes, nga, kana Lord, tabangi mi nga mahimong maalamon sa kinabuhi, nga mahimong preparado og andam sa kinabuhi Ginoo. Tabangi mi Lord nga dili ang panahon nga kami pud ang tabangan. So Lord, we pray na we will continue to worship you in our lives, in our attitude, in our thoughts, o even Lord sa mga buluhaton sa simbahan, sa pagpadayon. Ginoo, tabangi mi uban nimi tungod kay wala gid kami mabuhat Ginoo kung wala ikaw sa mga ministry, sa panudlanan sa simbahan. Ginoo, nagaampo mi nga imuha aming tabangan o Dios nga masustinto mi nga matagbo gyud ang mga panginahanglanon sa matag usa ug sa simbahan. Salamat o Dios, tanang dumong himaya ang ibalik diya kanimo. Kini mo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Tulungan sa imong mga buhat o Ginoo. Pagkalalom sa imong mga una-una. Dili kini masabot sa mga buang-buang, umatukad sa mga walay alamang. Bisan motubo sama sa mga sagbot ng mga dautan, ug ang tanang makasasala mo uswag, mga laglag ra gihapon sila sa hingpit. Sa utso, kay ikaw o Ginoo, labaw man sa tanan hangtod sa kahangturan. So sa atong mga alawiton karong taknaan, akong gina-encourage ang matag-usal na saligan, tuuhan ang Ginoo kay siya labaw sa tanan. Walay bisan unsa, walay si bisan kinsa ay katandig sa kung kinsa nga itong Ginoo. Tungod sa mga tawhanon nga ang pagsalig sa kaugalingon, ang pagsalig sa kung unsay naata, malimtan nato kung kinsa ang tagya ng tanan. Malimtan nato kung unsay pinaka-importante nga atong buhaton. So, labaw sa atong ginakabisihan adlaw-adlaw ang mga pag-ampok yun. Nga pagpangalagad sa Ginoo ay atong hatagan o dakong pagdagan. So atong awitan ng Diyos kay siya gamahanan, balaan o pangayan sa tanan.
Diyos nga among tinguha. Kundi ang makasidunggan ng mga anak. Kundi ang makasing-kasing. Kundi ato o Diyos ang pagpasalamat ay narami sa mga Lord. Bisan sa mga kalabasan, ipasan mo. Marunong ka, mahigumang ka, walay sa kanila. Ang kadabugan na ang bisan sa mga pag-asan, iniuno nagkamahal pagkabuulan mo, lumuhan ka sa grasya, umakunga kunga, wala'y maglalabang sa pagkakangalan mo, wala'y magkatupong sa kalapusan mo. Ikaw lang ang mangyayari, ug takos nga simbahon, wala nila'y kalagan, gawas kanimo. Tigyon magtugan ang pagkabalaan mo. Wala'y magakumbara sa tanan nga gibuhat mo. Pasidugan ka, pasalamatan ka. Wala'y makalabang sa pagkapangalan mo, wala'y makatupong sa kalapusan mo. Ikaw lang ang aliyan, kung takos nga simbahon, wala nila'y kalagan, gawas kanimo. Wala'y magkalabang sa pagkapangalan mo, wala'y makatupong sa kalapusan mo. Ikaw lang ang ariyan, natapos nga simbahon, gawas kanimo. Itong basahon ang atong patupuranan karon, teksto nga atong pagatunan nga naa sa 2 Peter chapter 1 verse 16 paingon sa 18, nag-ingon din niyang pulong, wala namo ipasikad sa tinumutumong mga sugilanon, ang among pagsangyaw kaninyo may tungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Dito gayud kami sa dihang gipasidunggan siya
sa Dios nga Amahan ug may tingog gikan sa kaytas-an nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimut-an. Nakadungog gayud kami sa maong tingog gikan sa langit, samtang kami uban kaniya dito sa balaan nga bukid. Let us pray. Labing gamhanan o may gugmaon nga Dios, tag-iya sa tanang butang nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tinubdan ka sa kinabuhi sa tanan, tungod kay ikaw ang naghupot niini. Apil Ginoo ang kinabuhi sa tao nga gikan sa imong gininhawa. Pasayloa kami, Dios, nga gamhanan sa mga kasaypanan, sa mga kapagyasan sa matag adlaw, sa mga butang nga dili angayan na mo mabuhat nga makapahibo sa imo. Tudloy mi Ginoo sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimaya kanimo. San pa man Ginoo sa kaning nga congregation, adunay nagkadaiya nga mga problema, mga trials kinabuhi. Ginoo, nga pagampo nako nga kanunay ka maghawid kanamo, kanunay ka magagiya ug magatultol sa sakto Ginoo nga pamaagi nga mahimo gyud Ginoo nga kinabuhi namo ang manggiampoon nga kinabuhi nga kanunay garilay diha sa imo Ginoo. Ug sa pulong Ginoo nga among pagahisgutan karon, tudloi kami nga mahimo gyud Ginoo nga masabtan namo ang pulong nga gani Ginoo maoy mahimo nga stepping stone sa matag usa nga kinabuhi. Despite sa nagkadaiyan na testing, mga pagsulay, mga temptation nga mga sa kinabuhi, mahimo namo Ginoo nga sumbanan. Power on. Bluetooth mode. Check mic si Jesu Kristo. Salamat kayo sa Ginoo sa matag-usa nga kinabuhi nga naa karon nga despite sa mga nagkadaiya ng mga challenge sa kinabuhi, nagapadayon kita sa pagsimba sa Ginoo. Walay rason nga bisan unsa atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Angelina Braternal. Kung hindi ko masagot, Braternal, Angelina, and then si Princess Albay. Welcome ma'am, welcome sa James Malay-Balay. Kani sila mga parintini ni April 26. Pribilehiyo to igsoon nga na-invite nga speaker sa ilang second Thanksgiving dito sa bukid sa Santa Fe, City of Ibislig, Santa Filomena, Quezon, Bukidnon. Sa usapod kasimbahan dito, nga kung muingon ka nga kung padisido dahil lang yun, disidido lang ka musimba kay dito bisa sa tumoy sa bungtod. Nya walay panimalay, dito sayo ang ilang balay, naras sityo, yapon. So kung musimba ka, kung di mo tuyo ulo dito siya, nga doon. Lisod kay agyanan. So, pasalamat mi sa Ginoo nga bisan nga bantong mi sa motor, okay ra gyapon. Medyo bad man. Dako akong busy so ara kay bunok, no. So, bundak siya kauban ning mayan. So, gracias sa Ginoo ara gyud. Magyapon sa ato karon pero ang nakahayay lang sa to kay highway siya, semento. Ang ila dito kay ana-ana yung agianan. Target, no. Iso kay agyanan kay bukid lagi. Kaya tugnaw po kayo dito. So, grabe ang Ginoo sa kung moingon ka o ang pulong sa Ginoo ni kailap siya
sa tibok kalibutan, bisan kay bukid sa itong mga kaigsunan, mga katribo, ako dito, mga tinabangay lang tag-ampo sa ilaha, na makasugagod po sila sa mga persecutions na gatubangon sa mga Kristohano. So again, atong basaw ng itong teksto karon sa 2 Peter chapter 1 verse 16 to 18, naging dinhi, wala na mo ipasikad sa tinumutumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo, may tungod sa dumhanang pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Dito gayud kami sa ihang ipasidungan siya sa Dios nga Amahan, kung may tingog na gikan sa kahikasaan nga nagingon, kini ang inigugma kong anak ug akong nahimutan. Nakadungog gayud kami sa maong tingog gikan sa langit samtang kami uban kaniya dito sa balaan nga bukid. So, mikota ana sa atong topic karon. Na ako i-share gamay nga usa ka true story nga gihimuan nila og salida nga kani nagpakita gyud sa usa ka paghulat, loyal kaayo siya nga naghulat sa iyang agalon nga bisag ko ana sa kabalo kung unsay na nahitabo sa iyang agalon nagahulat din siya. So kani nga salida ni is kuan kay familiar kay ni siya kay dugay na ni nga salida. Kung nakahinumdum mo, nakatanaw mo ani nga salida. Kining Hachiko the dog, kung nakahinumdum ani. Usa ni siya ka salida nga ang bida ni isang irog na si Hachiko. Grabe siya ka loyal sa iyang agalon. So si Hachiko, i-adapt siya sa usa ka professor nga si Ueno. Atong tuig nga 1924, dugay na kayo dito sa Japan. Si Hachiko, kanunay niya ginaubanan ang iyang amo gikan sa balay paingon sa ining station sa train. Ihaton niya og hapon, then muli na po siya, then pagkagabi, yan na pong ato ang tagbuon niya. Muna yung ikangaran. Usa kay dayon ay tragedy nga nahitabo sa atong Mayo 21, 1925 nga professor namatay siya tungod sa cerebral hemorrhage ug namatay siya dito sa iyang trabahoan ug wala na kabalik dito sa train station. Sa diya mo nang nahitabo siya kanunay gabalik dito sa mong istasyon. Gahulata siya kung ano siya, mubalik ang iyang agalon. Gibuhat ni niya almost 10 years kasi balik dito sa train station. Muhulat lagi sa iyang agalon. Hangtod nga, namatay siya, 9 years nga hinulat niya, namatay po siya, tungod siya ng kakigulangon. Dito na siya namatay sa iyang hulatanan sa train station. So, kung ato makuha ng istorya ison, nagpakita siya sa iyang loyalty sa iyang agalon nga. Bisan o wala siya mahibalo kanusa, mubalik ang agalon, nga di patay na din. Namatay na lang po siya, hinulat sa iyang agalon. Susama gyapon ison sa itong ibasa karon nga atong ipamatudan ni Peter, nga anak siya din nga wala namo ipasikal sa tinumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo may tungod sa gamhanang pag-anhi o coming. So, kung ingon ka coming, nagi maabot. So, sama sa atong ibasa sa pinabuhi ni Hatsi nga. Gahulat siya kanunay sa agalon. So, sa direpot mismo iksoon sa ipabot ni Peter, ni Apostol Peter, nasa gusto na ipasabot sa tuwa so about aning gamhanang pag-ani. So kinsa man kana nga tao nga ipasabot ni Apostol Peter. So atong sayro eksoon ato lagi dinhi nga sa English ana is power and coming.
gamhanang pag-ani ni Jesucristo. Sumo na gusto ipabot ni Peter sa ato karon igsoon as well as early Christians sa ato karon nga kung muhulat ka kinahanglan kinahanglan ni siya endurance, kinahanglan ni siya og perseverance. Kay kung ang imong paghulat is na limitation, mabutang ka na igsoon nga ang imong paghulat mahimo siya nga naay pudlanan. So, mao na nangita po sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Nga bisan pag gi-persecute sila, tungod kay na sila gihulat, na sila gitan-aw nga umaabot nga panahon, bisan pa sa mga persecutions, di sila maluya. Di sila undang sa pagpangalagad. Abot ni Peter sa mga magtotoo, as well as pag-defend sa mga false teacher, kay gigidinay ni nga kamaturan nga adunay kaduhang pagbalik sa Jesucristo. Mo nang gusto ginya nga pahibalo niya as a way of reminder kung mubalik siya kanus paunsa o kana atong mga pangutana. Kanus paunsa siya manghigop kana mangitik para di ta mapulan ang tao manggod kay nagi hilig manggod tao na ikuan ba. So dili matakaroon ko niya practice ta atong i-exercise mo sa atong part kaysa pag-abot atong nga gayon dito na mo i-pose ang tanan. So sa pag-abot ato, pag human na dayon sa anniversary, aron kita adlaw-adlaw magputli tas mong kugalingon. Kaya kung naray limit, kitang tanan, dati sa kung magpabadlong karong adlaw, hangtod nga kato na nga schedule pag-abot ni Jesus ang pagkita niya sa okay ko, blameless, walay kasaway sa ko. Karon kay paman isulti kalusa, kinahanglan nga matag-adlaw magputli ka sa itong kaugalingon. Magbalaan ka sa itong kaugalingon. Sinyalis iksoon, mo na ang panahon nga hapit na siya mubalik. Kung tanawan na ito sa gisulat ni Matthew, iksoon, sa pamahayag mismo ni Jesucristo, sa Matthew 24:36, aron matubag ang atong pangutana, kano sa man diay na may tabo. Ang giingon dinhi, walay nasayod sa adlaw sa ukak na. Sa Matthew 24:36 nagingon diri, apan pero no one knows. Wala yun nakabalo ni sa kinsa gawas sa amahan kung kano sa mo balik si Jesucristo dinhi. Even ang anghel, wa kay balwa pud sulti ni Jesus Christ. Sa Ginoo. Si Jesus Christ himself wala pud sulti sa amahan kano sa siya mo balik dinhi. Now, kung mo imutak, kadong naman lang akong testimony. Sa sinoda dalaga pang-recruit, kaniya ito kay Manto sa Kamayong, Kalinan kay dito nila tabuon si Jesucristo. Gusto pa akong tuwiga ito. May gani kay wako kauban kay dito sa pagkairo mong punta kaniya ito. Wako kauban. Ang sikreto pagdoon kaniya, nangutanan. Suti kami kanusa matuman kining tanan. Kung sa may tabo, nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot kung sa katapusan sa kalibutan. Mo to'y minungutan ang mga apostoli sa iya. Kano sa man ni may tabo ang imong pagbalik dinhi nga sa panahon nya na naman ta sa panahon karon sa last days naman ni. Mo naman kita sa atong panahon dito karon makasusubok kay nga palandungon. Imbis nga mo banata pagpangalagad sa Ginoo. Manikamuta nga mahimo na ito ang kabubuton sa Ginoo. But then, kung sa may ay paghudya ka, tanan-tanan ni pangbuhat. Kung sa may natapos sa panahon nga palunupan na sa Ginoo, wala sila kasagam. Nangamatay silang tanan. Ing anak po, di hapon ang may tabo sa adlaw sa pagbalik sa anak sa Diyos. Wala ka may payunta. Nagpati-pati. Naglaga dito, bisa kasa. Wala kabalong ang unang man ng panahon sa pagbalik sa Ginoo. That's why, mo na rason, iksoon, nga wala yun, gibutan niya kanusa, para ikaw pa ko, andam kanunay. Lumit mga butang, iksoon, sa Biblia, kanunay ginabalik-balik. Kanunay ginapahibalo sa mga pastors, sa mga leaders, sa simbahan, ano ng mga magtotoo, di sila makalimot.
Dili mawala sa ilang una nga naagyo ang pagbalik ni Hesus Kristo. Mo ang pahutan nga kanusa, wala niya kay balo niya na. Apan, isuon, kung mabasa mo sa Biblia, mas mayo pag inang ka di na ka maabot ang higayon na. Pero tinghadlo ka. Hadlo kayo ng higayon. Sa pagkanin ni Jesus Christ, pero tinghadlo ka. Ngayon naman, before na may tabo, na ay may tabo nga great tribulation. Oo, ang balik niya. Pero kung ano na ito isuon sa testimony, sa Great Tribulation nga gipropesya ni Daniel, kung tanaw ninyo ang inyong Biblia sa Daniel, Daniel chapter 9, makita na ito ang pagpamato ni Daniel sa kasikitan ng mga pananaw ni nga gipakita sa uban sa dagang katawhan, o tapos sa katunga sa maong panahon, pahulungon niya ang halad ug taliwala nini tanang kangilad mutunga ang makalilisang nga talan-awon hangtod nga ang itagal nga katalagman ibubo diya sa nagbutang nini. Kung ang inyong tanaw diya pasabot ni Daniel is makalilisang nga talan-awon mo na niya ang natuman diri sa pagsulti ni Jesus Christ sa Matthew 24. Kini Great Tribulation nga gipanag na ni Daniel. So sa daan pa natugon itangnan na nadaan nga naagyoy kasakitan, nagyoy Great Tribulation sa dili pa mobalik ang Ginoong Jesucristo. Nga verse 1. Ana si Peter sa mga magtotoo. Minala tong mga igsoon. Kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat, kung nini sulata, ipaningkamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga mayong hunahuna, pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo ni ining mga butangan. So, ang sulat ni Peter sa mga magtotoo, mo ni reminder sa English, o pagpukaw, stirring up your mind, o pagpukaw sa inyong mayong hunahuna, sa'yo lagi, lintang-lintang mga tao. Nga bisag nanay gisulti at murag baliwala lang sa tubos na magkakaroon ko niya angay kita iparimahin. Kung sa mga hindi dapat niya ipahinumdum sa to, anas Peter nga. Pagpukaw sa inyong maayong una-una, pinagi sa pagpahinumdum. Reminder, kaninyo nini mga butangan. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propeta, kanina to, o ang sugo sa Ginoo, o manluwas na gihatag kaninyo pinagi sa inyong mga apostoles. Ana sa 3. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan. Nga sa katapusan mga adlaw, may mga tao nga manunghakan sa mga kinabuhi, higaman sa ilang kailipon. Muna ni mga kinaian ng mga tawanan ni. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon. Dili ba misaad man siya na mubalik? Hay naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan mao gihapon ang kahimtang nangamatay na lang atong mga ginikanan. Therefore makasulti gyapon ta kaniadto sa dili pa ta Kristiyan na gyapon na nga mga pamunauna sa tuwa. Na gyapon na nga sige share sa pulong sa Ginoo nga mobalik sa Jesus hangtod karon nagkanong guglubi sa mga petipang gamay. Sumusunod mga anti-Kristo, nga anti-Christ. Nga ginisregard ng kamaturan. Kaya ano? Tungod kay wala man nila may bali ang kamaturan. Kung saan man nila kamaturan eh? Nga ano? Nga wala pa man miabot. Rason ni Peter nga gisulat niya nini, ana sa nini. Sa rason sa mga false teachers sa sumusunod sa ila nga masinupakon nga gidisregard ang sikat kami ni Jesucristo. Iya dia po gisulat dito sa 2 Peter chapter 3 verse 8. So on, ana siya. Apan mga hinigugma, mo ni rason nga gisulat ni Peter. Ayaw ninyo ikalimti. Sama lang sa 1,000 ka adlaw. No? Tuig. Ang usa ka adlaw sama lang sa usa ka libo ka tuig. So kung atong ikuan lagi sa atong kawanon nga mga knowledge, malis kami sikat. Kay lima paano na sa libo ka tuig? Pero tinang dugaya. Diya sila gani hours, maluya na, kapuya na.
Ingon lang kayo sa asawa o mamalingki. Mag-ubat kayo sa mga asawa o mamalingki. Lalaki. Ubat diri lang sa kanan. Kumilit sa ko. Ita dito. Uy. O po na i-preach na ko sa kong pugalingon. Dili naman nga. Nagtindo ko karon diri nga. Makuha ang lugar nga. Nga na nagikot. Dili. Parihan ka tanan. Natay mga ingana gyapon ng mga panguna-una. Apat balik ka sa Biblia pero igsoon. Aron makita maluya. Kung mamatay ka dapat niya mamatay ka na. Kana nga mga ka-igsoon is disregard nila ang kamaturan. Even denying the Master who is Jesus Christ. Gidinay nila matut ni Peter sa iyang sulat sa 2 Peter sa 2, anak siya. Ingon nga, kaniya to may mga mini nga propita. Mutong nga usap ya kaninyo ang mga mini nga magtutudlok. Magpayuhot sila pakak o makadaot ng mga pagtulunan. O isalikwa nila ang agalon ng luwas nila. Tanawa ang punong iso. Diluwas sila sa Ginoo. But then, gidinay nila si Yesu Cristo. Gidinay nila kamaturan ng taong nga dili mataro nga sa pag-abot na nangyayari na igsoon, maka-survive ka. Maka-padayon ka. Kung sa man di ayang mga kinabuhi, nga no, nga di man ta makapersider, nga nung di man ta makalahutay sa pagbulag, nga nung di ta makalahutay sa mga saad sa Ginoo nga nasa Biblia, nga naman, unang-una, magsala nga nasa tuwa. Nga English, gusto ka nga mubasa sa Biblia. Gusto ka man po, apan lahiyangin mo mabuhat. Tungod sa sala nga naghari pa sa itong kinabuhi. Remember it so nga kung moingon ka karon nga, maragdugay-dugay na magwalay kaaway sa nga kanimalay, miyembro sa pamilya, sa simbahan. Ayaw ikapoy ako, di rin nagita, kapadayon. Pahulay sa gusto ka mo basa sa Biblia, kapoy gapon. Sama, hindi ka nga nabay, nag-isulti sa imo niya kasapan, imo wala. Imo rin o galing mo gapon. Nagkikaway sa imo ha. Bangon ka sayo kayo basa ka sa Biblia, ang sa'yo mabuhat mo, makauna nung katas kusina, pandino, pandilig, loto, dalayaw-yaw, pamama ka mo diyan. Kalimot na ka. Kesa may tulog ka ni Wana, imong ko galingon una. Dugangan pa kasi mong asawa. Dugangan kasi mong bana. Na, saan yung pag-survive anaw? Dili ka mag-inabuhi ang nga. Sa Biblia ka mag-basi. Muna ka, ayaw, pagkita kontra igsoon. Kaya naara, ikaw niya po na, pagkatakaw sa amin. Naara mong kontra. Tanawa sa amin. Makita niyo mong kontra, pero ting gwapo ha. Gwapa ha. Dahil sa igsoon, wala yung makababag na nga. Wala tayo pinagi sa pagpahinom-nom. Wala nga, Bernes, sa Sisi, sa Domingo, pahinom-noman kita pirme sa pulong. At mapukaw ang atong may katulog na ng mga pagtuo. Nakikatulog na ng pagtuo. So, disregarded the truth, even denying the Master. Chapter 3, 2 Peter chapter 3, verse 9. Ang Ginoo dili maglangan. Ano siya? Pagtuman sa iyang isaat, sumala sa giuna-una sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo. Kay dili siya buot nga may mga nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinusol umubiya sa ilang mga sala. Mo na sa mga wali ni Pastor JP, no? Ang giingon nito nga repent or repentance is metanoia, no? Metanoia sa report. Kung nakainom na ito yung mga preaching, series of preaching about kaning repentance, metanoia, to turn away, to turn around, biyaan mo yung sin, to turn away from your sin and turning toward God. Ngamatod pa sa preaching, sa mga series na sa mga Domingo ng Agi. Nga kung mo yung turn away, turn around, biyaan na gini mo. Ayaw na o buniti. Na may biyaan na ka pero nagbunit ako ng iyong amo.
Biya gyapon. Nagkuyod-kuyod gyapon ka. So lagi tayo na makalingi kay imo mong igulitan. Imo malingi gyapon ang imo. Malipay man ta kaniadto. Kay ngano? Walay bawal. Ang kinabuhi igsoon nga way bawal, dito di kayo diri sa kalibutan. Apan nganong disiplina ang mga sama sa ginikanan. Ang pagdisiplina sa ginikanan sila mga anak, nagpaila, nagpakita na gihigugman nila ilang mga anak. Gihigugman na ito atong mga anak. Apan layo pa mga ginikanan nga, pasagan ang mga anak, iingon sila, tungod kay gihigugman ako siya, di ako siya pasakitan kay nga, kaya ako siya. Asa man sa duwa ang nagpakita ato nga nahigugma ka. Ang pagdisiplina ba o ang pasagan niyo? Sama niya po sa itong kinabuhi. Ayaw ka tinala igsoon kung napadayon ka sa imong buluhaton, sa imong kinabuhi ka na ito, huwag pasabot niya. Pasagan ka sa Ginoo. Angay ba ka malipay, anak? Angay mag-uulta. Angay ka mag-inulsol. Mubalik sa Ginoo tungod kay atong makita na Ginoo sa kong kinabuhi. Ang akong pagkabuhaton, okay raman. Apat kung indisiplina ka, nag-ami ka sa mga kalisod, sa mga Kristiyanan, partner sa kinabuhi Kristohano, aron, papakita, kung unsa kalikon ang atong pagtuo, ang imong pagtuo. Unsa man ang kalikon. Kaya kung butang isoon nga, mapangamatod ani mo nga tinuod, tistingan din na siya. Sama sa Bulawan. Kanang mga, dito dagang mga Bulawan, tusbukit, maaking ginagalayo. Lutuon man na. So pagluto ana, makita ko yung mga pure sa kanya. Sinaw ang nagsamot ng Bulawan, tapos tumugon siya. Bistingan siya, ma-refine dahil siya. Inanagyan ko na ito pagtuo. Kano sa na ito, may bala nga, tinlo kita, nag-stand firm ka, sa itong pagtuo, kung wala'y pagsulay. Atong battleground, tiris kalibutan. Morning ang atong battleground, training area. Kung usa na ito pag kinabuhi nini, kung magulanon ka nag-servisyo sa Ginoo, sa una, magulanon ko ka dito sa langit, siguro. Kaya kung diri pa lang kasyuta, nagbago datang nga nung sige ra magsimba, sige ra meeting, sa man simbahan ni. Sige ra meeting, sige patawag. Imbes pahuray kag Domingo, makaato ka dito kay meeting na sa. Sa una bitaw, tutiyan ta mo, bago ko sa Kristohano, nga namang gabation. Kapuya ni Pastor Isira patawag meeting. Gusto ta matulog niya. Ipabot ko na, sige na kung meeting. Pamot ka. Tumod kay ilaw, kung magkanang, paano pa ba? Kana magdilit pa luto ang pagtuo. Ilaw pa, muraw, bato, dili. Hangtod sa kadugay na siko, grabe mga pag-ampo sa church. Dito. Gikan sa trabaho, wala dito na. So, normal na iso, normal. Eh nga lagi, tanaw sa samin mo na yung kalaban. So, kung pagkanaw ni mo nga, buhat na sa Ginoo, you think na survive ka? Naka-survive ko eh. Iskini kayo iso. Makato ka sa bang lugar. Pag-uli sa inyo ha. And ayaw simba. Tanawan mo kinabuhi. Perting ugaha. Perting kapuya. Murag bukat kayo ba? Nya, nana dahil musul na dahil niya igsoon ang pagduha-duha. Mubalik pa ba po simba o dili? Pusa, kung manguli din mo sa inyo, panita din mo simbahan. Nga pwede galing makauli mo pag-share mo dito. Pag-share mo gospel. Mayroon ka sa simbahan. Bisa dili sa simbahan. Sa imong silingan, kamo may mga rason na itong anong kita ka-share. Wala mo po, mga pastor. Kalito dahil kasi mong mga palinti. Ito mga igsoon yung mga tibagnol, pangbuyura, istoryahin. Muna yung kay Kabo, muli mitos bukit. Sa una, muli ko dito, malipayon kayo sila. Malipayon kayo sila kay akong dala sa akong bag, lumig ko, tulog sa bag. Layo pa po, berbe pa paana magkatol. Bir. Asing naghanda na may andang may pulutan.
ihaw ng manok. Pag once nga Christian ako soon, pag pamutanok, asa na makakaroon? Udir-dir, pag-abot na po, anay tao. Wala na sila, kay hindi gusto, okay? Buhay mo na itong isa nga. Muguli na po itong soon, mag-share na po itong pulong ba, sige raming walihan. Tawa na sila. And that's, muna yung reality. Muna yung reality. Muna nga, kung nawili ka sa imong kinabuhi ka niya ito, kay mura ka o mayor, nga kapunon, lalo pa ka nanay mo, kaya sa mong pag-Christian, kay pag ikaw mong anak, mulagan po na yun, imadot siya mo ha, dawa ka ang kamaturan ni Soon nga, i-deny na ni mo yung kaugalingon. That is denial. Wala ni mong katiman ni mong kaugalingong kalipay, kaya ang kalipay nga gusto sa Ginoo ay mong isunod. Muna. So muna ang gusto, balik ka sa itong teksto ni Soon. Ana si Peter nga, bisan pa, nagsulat ang Biblia nga, no one knows kung kalos sa simong balik, ayaw papagawalang paglaong igsoon, nga magpasalamat gani ka, nga nakabalo ka sa maturan, ano nita may sama sa mga false teacher, nga nag-BI-BI, nga namutana nga, hay naman siya, dili ba? Nagsuki man siya nga mabalik, nangamatay na lang mong magiging kanan. Apon mo lagi apon. Mo lagi, wala nila may bali ang kamaturan nga. Kung atong subayon ang Biblia, italunupan maging sa Ginoo ang kalibutan tungod sa makasala kay mga katawan. Niya sa tibok kalibutan, pilara, walura ang nalawas, ang pamilya ra ni Noe. Niya ginisunigat, gapon na sa mga dili magtuto ang kamaturan niya. Ginoo na ison. Kaya ang Biblia ay ang Ginoo dili musulti baka they disregarded the truth, even denying the master. Then, ano yan din eh? What should we do? Kung sa may bato din na ito, kamulong gaflataan ang panahon na. Kaya, kung mula ta sa papalik sa Ginoo nga, wala ta kabalo ka sa maluyan ta. Makapuyan kita. Kung sa man di ay dapat. Ang Biblia nagsulti igsoon sa giingon ni Peter dinhi sa 2 Peter chapter 3 verse 11. Ana sa din. Ug sa may kining tanan, laglagon man ining panagpagihan. Unsa may angay ninyong buhaton? Unsa may angay natong buhaton? Nga sa pagbalik ni Jesucristo, kana makita na to, mga wala na. Kaya kung atras nagbalik din, basa na din sa Gis. Sa 3 Gis, ana din. Apan ang adlaw sa Ginoo, coming of the Lord. The Lord's Day. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Yan ang adlaw ang kalangitan mahanaw. Ganahan ka anak, buhi pa ka anak. Ganahan ka ulat ko sa Ginoo. Apan mo ni may tabo. No? Mawala ang kalangitan. So naman nimo. Ako tingnan na maturan. Yan ang adlaw ang kalangitan mahanaw. Ang langit na ni mahanaw. Di pa kailangan. Uban sa kusog na dinahulog. Kusog kayo na dinahulog. Muna di pa kusog kayo. Mga dahili sa yuta, mga kaabing at timog. Na muli nga may tabo. Dinahulog ko ang mga butang musiyaw, mga sunog, ug maugaw, ug ang yuta mahanaw. Even ang yuta mahanaw. Nga na ang pagbalik sa Ginoo. Kahit mo lagi ko nga, kung nga naman na may tako, ayaw na lang ko ipaabutaan ng kuha nga buhay pa kong Ginoo. Okay? Kasi mag-change pa akong pagsalit. Mahadlok naman, kadagan ka. No? Maugaw ang yuta, ug mahanaw, uban sa tanan, nanaan ini. Tanan, nanaan ini, mahanaw. So pa na yun, si Pedro nga. Ug saan na kining tanan, naglagon man, ini pa agad. Naglagon ang tanan niya ng mga walang langit, yuta, ug tanan niya ani. Samit, siya, kining tanan, naglagon man ini pa agad. Usa may angay ninyong buhaton. Si Peter, rin sa diri. Kinahanglan nga magkinabuhi ka mo, nga balaan, ug ihalad ang inyo. Balaan ka magpakadiyos ng tuloy. Adlaw-adlaw, kay nga lagi, ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan sa gabi. Wala ka masayod. No one knows kung kano sa siya mong balik din. Niya sa panahon nga rin na nagikapuyan na ka, anak, ikapuyan na magbubuhat ng ayaw nga pagpanandang sa pagbalik sa Ginoo.
Ang dahil sa ubang, ay mga anak, kung nakasinabi mo niya. Pusa, sa ingana pa lang kamaturan niya. Ayaw yun, ipawala sa kugaling ng ikso ng Biblia nga, ipanimay ni Peter nga, mubalik yun ang Ginoo. Pero wala kita kabalo ka nun. Unsa man niya ang atong buhaton, to live bagong yuta diin, maghali ang kataro. So, kita dapat mabala ka iso yung mga wala ni, kay pag-uon sa Ginoo na new earth, new heavens and new earth, nga muna isulti dito sa Revelation 21. Nga dito, wala na yung mga kasakit, wala na yung mga problema. Kung nag-struggle na karon sa itong pangalagan, unya, umabot na. Kung dito nag-struggle kayo, bagong heaven and bagong earth is on. Mato dito sa Revelation 21, pahira na ang imong mga luha. Wala na yung mga kasakit. Wala na yung mga kabalakan. Sakit, wala na dito. Ang imong luha, pahira na dito. Wala na yung mga kagulaan na dito. Puro, wala na ang kalipay. Apan, lagi. Before ka maabot niya, anak, grabe yung struggle na ito nining kalibutan. Grabe yung pagkikaway na ito nining kalibutan. To present to God without spot or blameless. Ano siya? Blameless. A life pleasing to God. Nga mato ni Paul sa Thessalonians 5:22 nga, abstain from evil. Ang pagtuloy soon. Stand firm. Pagpakalikon. Ana si Paul sa sulat sa Thessalonians. Sa 1 Thessalonians 5. Iyang encouragement igsoon sa mga magtutuo sa Thessalonians. Nga matod lagi sa atong nangaagian ng mga kuwan sa Thessalonians. Grabe ni sila. Ilang yung biyaan ang ilang kinabuhi kami ato o nagtuog yun sila sa Ginoo. Kung sa gingon ni Apostol Paul dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 6, ana sa dili. Busa dili kita mga tulog sa masauban, kung dili magtukaw. Kanang pagtukaw igsoon, mo na'y prepare ka. Preparation. Prepare ka kanunay. Adam ka kanunay. Tukaw, pagtukaw. Kung magmalitlong, stand firm. Magmalitlong kita. Kasagaran ang mga tao matulog sa gabi. O sa gabi usab sila mga hubog. Apan kay kita iyaman sa adlaw, angay kita magmaudang. Kinahanglan nga ang pagtuo o paghigugma himuon natong sama sa kaming sa dughan. Sa English ang isulti ni Paul na is breastplate of faith and love. So kinahanglan nga sa taboy pataning kalibutan na mo ibutang nato nga isip taming sa atong salipod sa atong dughan ang pagtuo ang gugma. Wala kahulata sa kaming ni Jesus Christ mo na atong ikinabuhi. Magtukaw ta o himuon natong ataming ang atong pagtuo o paghigugma. Himuon natong sama sa kaming sa dughan o ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. So ang kaluwasan igsoon ang paglaom sa kaluwasan na aton niyang matagamtaman sa pag-anin ni Jesus Christ atong himuon nga kalo o helmet. Sa paglakaw na to, muna to. Natay sa likod, natay kaming din sa tungdugan, nga pagtuo, ugugma, sa Ginoo, sa isip, katao na to. Ug ang helmet na to, gumawa ang paglaon. Lagi kay paglaon dapat. Kaya kung hopeless ka, wala ka. Madiskaral ka, matumbag ka sa mong pagtuo. Helmet of hope for salvation. So, ana din nga to present to God without blameless, without spot, wala ikasaway sa imo. Dapat na mo ay kinabuhi na to ang giingon ni Peter, to live with holiness and godliness. Unya, dili lang na Domingo, andaw-andaw ginasya ng magpakabalaan ka. Kaya nga naman, last nga akong isbutan din ang judgment of Christ coming. Ano na duha ka tuyo ang iso. To judge the wicked and to reward
sa mga katawhan nga iyang ipili. So angin kang mahadlok ang maabot ng judgment day. Asa man ta ana? Ana lagi si Paul sa isulat sa Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 1 verse 5. Ana din ang impulong. Mga igsoon. 2 Thessalonians chapter 1 verse 5. Kini mao'y kamatuoran sa matarong na hukom sa Dios. Ang paghukom ining abot ni Jesucristo. Muna gingon ni Apostol Paul. Kini mao'y kamatuoran sa matarong na hukom sa Dios nga naghimo kaninyong takos sa iyang gingharian. Nga tungod niini nagantos kamo. Buhaton sa Dios ang matarong. Paantoson niya kadtong nagpaantos kaninyo. Usay ka ba kay igsoon daghang mga nag-persecute sa imuha karon? Kaysa umabot nga pagbalik ni Jesucristo, si Jesucristo po na magpaantos sa ilaha. Kita magbaros. Itong preaching ng pastor sa series niya. Kung natay kaaway, ay basli ka o ka. Even, umagay siya. Kaya ano, ang ginoo na yung magbaros sila. Mga ginoo niya, Apostol Paul rin. Ano din sa dinig? Buhaton sa Diyos ang matarong. Paantoson niya katong nagpaantos ka ninyo, o papahulayon kamong nag-antos, ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus, gikan sa langit, kinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel. Muani siya uban sa nagbidaap nga kalayo, aron sa pagsilot ni atong wala muila sa Dios. Muni judgment igsoon. Sa mga pamagian, o atong wala mo dawat sa maayong balita, mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Mag-anto sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalatag. Tanawa na ito. So pag-ani ni Jesus Christ, adunay duha ka tuyuan. Sa English ang gibutang niya is suffering, punishment of eternal destruction. Kung umuyon diya kag eternal destruction, imperno, hell. So katong wala mo ila sa Ginoo, ug wala mo sunod sa kabubuton sa Ginoo matud ni Apostol Paul, katong nag-BI, mga prostitutes, pag-abot sa judgment day, ang ilang madawat igsoon nga reward is kining punishment of eternal destruction. Kung sa mga pasalig sa Ginoo sa mga maayong na tao na nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. 1 Thessalonians chapter 5. Ingon ni Apostol Paul sa Thessalonians chapter 5 verse 9 to 10, ana sa nini. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan. Kung gisilutan ang mga wicked, katong dili magtotoo, ana sa nini, ang Dios wala